Magandang araw sa mga tropang mga gawa, no? Magbibigay tayo ng tips. Nandito naman tayo sa usapang safety. Tungkol naman ito sa machine safety. So, konting tips na maiwasan yung accident sa mga machine operator o helper. Magbibigay tayo ng tips kung paano yung mga sistema sa machine safety. Pwede bang hawakan? Pwede ba, ano ba gagawin? Anong mga kasuan na maiwasan yung machine related accident. Okay, yung topic natin ay machine safety. So, konting tips lang kung makatulong sa inyo, panoorin niyo yung video na ito. Magandang araw sa ating mga tropang manggagawa. So, nandito na naman tayo para magbibigay ng mga tips tungkol pa rin sa usapang safety. So, ang topic natin ngayon ay machine safety. So, ano ba ang machine safety? So, magbibigay tayo ng mga tips tungkol sa kahalagahan ng machine safety upang maiwasan yung mga machine related accident, mga injury. So, ito na, magbibigay tayo ng mga tips tungkol sa machine safety. What is a machine? Machine, an assemblage of parts that transmit forces, motion, and energy in a predetermined manner. Can be simple or compound. So, ito pala yung machine, ano? So, nagtatransmit ng force, motion, and energy. Ito ay gumagamit ng kuryente, ano? Machine safety, safeguarding any machine part that may cause injury. It is prevention of accident when working with machine. So, sa machine, maraming mga hazard. Pwede kang maipit, pwede kang makuryente, pwede kang maputulan ng daliri, pwedeng kainin yung any part of your body. So, ito yung mga important of machine safety to prevent, number 1, loss of life, severe accident or serious injury, loss of production, equipment damage and repair, possible litigation, having time spent on accident investigation and other statutory requirements. So, may iwasan, ano, to prevent loss of life, yung pinaka-importante. So, cause of machine related accident. Bakit nagkakaroon ng mga accident? An individual making unwanted contact with the moving parts of machine. So, sa machine kasi, guys, so, hindi mo pwedeng hawakan pagka ang isang machine ay umaandar at yun ay ilagay mo yung mga body parts. So, isa yan sa mga standard rules ng machine safety. When moving or during forming cutting process, machine malfunction including mechanical, electrical energy sources failure. Isa yun sa mga nagkakaroon ng aksidente pagka nagkaroon ng malfunction yung machine, di kaya yung mga cutting process, yung pwedeng hawakan, minsan yung machine nasisira, nagkakaroon ng aksidente. So, effect of machine related accident can result severe injury, loss of trained skills employee, loss in productivity, damage in equipment. Pwede kang maputulan ng daliri, kagaya sa screen, nakikita yun, no? Putol yung daliri, siguro hinawakan yung machine habang ito ay nagka-cutting process. So, tatalakay natin dito para maiwasan yung accident. When mechanical hazard occur, saan mga possibility nagkakaroon ng mga hazard doon sa transmission, ano? Minsan sa machine merong makikita, merong belt, merong pump belt, merong lahat ay gumagalaw. Hindi mo pwedeng ilalagay yung kamay pagka ang machine ay umaandar dahil yun ay gumagamit ng kuryente. So, power transmission apparato, all component of my mechanical system that transmit energy, the part of the machine performing the work. So, minsan sa mga transmission, mayroon yung kuryente. So, ang lakas yun, hindi natin pwedeng pigilan. So, isa yun sa mga hazard, ano? May kuryente, minsan, cutting process, transverting, rotating process, may umiikot-ikot.
So hindi pwedeng hawakan, bawal na bawal hawakan. When mechanical hazard occur, the point of operation, the point where work is performed or on the material such as cutting, shaping, boring, or forming. Other moving parts, all parts of the machine which move while the machine is working. Yun ay gumagalaw, ano? Lahat gumagalaw sa machine. Kaya sa machine safety, bawal na bawal hawakan pag ang isang machine ay umaandar at yun ay naggumagawa ng process, mga cutting process, forming, tapos yun ay gumagamit ng kuryente talaga. Lahat ng machine, pagka gusto mo hawakan, dapat patayin muna. So, hazardous mechanical motion, meron itong mga rotating parts, reciprocating, transverting. So makikita mo lahat ito gumagalaw, turning around on an axis or center, reciprocating, the back and forth movement of the machine part, continuous straight line motion of the machine element in either direction. So lahat yun, kahit saan direction sa pupunta, yung mga coupling, lahat gumagalaw, hindi pwedeng hawakan. So an additional hazard sa machine, associated with rotating motion. So rotating coupling with projecting bolt. So yan, sa machine, lahat ng machine ay pag yun ay gumagalaw, hindi natin pwedeng hawakan. Additional 3 type of running nip points, parallel axis, mayroong rotating and fixed part. So makikita natin, pinakikita lang na lahat na gumagalaw sa machine ay pwede tayong maaksidente. Minsan mayroong mga tutulis sa machine, pwede kang maipit sa mga roller, pwede kang may matulis, matalim, may blade. So lahat yan, posibleng napakaraming hazard na pwede tayong maaksidente. Meron naman minsan other hazard from rotating parts. Minsan sa mga manual rotating motion, tayo mag-a-adjust sa machine, kagaya ng mga pang-cutting, tayo mag-a-adjust sa machine dahil yun ay gumagamit ng kuryente. Ito pa, additional info sa mga hazardous moving motion, reciprocating motion. The danger of this type of action occur at the point of operation where stock is inserted, held, and withdrawn by hand. Ayan. Ito pa guys, bending, shearing, ito yung mga lahat ng motion. Lahat ng motion sa machine, yun ay nakaka-aksidente pag yun ay hinawakan. Kaya sinasabi dito, bawal na bawal hawakan lahat ng motion, cutting process, shaping, or transverting, rotating parts, kahit saan pang direction papunta yan, basta yun ay gumagalaw, bawal na bawal hawakan. So ano ang remedyo natin para maiwasan natin mahawakan yung mga rotating parts of machines, lahat ng moving parts? Machine guard, ito na ngayon. Machine guard are barrier that prevent entry of an individual hand or other body parts into the hazard area. So nilalagyan ito ng machine guard ang tawag doon sa mga pwede kang dumikit, pwede kang maaksidente, nilalagyan ito ng machine guard. So prevent employee contact with hazardous moving parts, secure and durable, prevent falling materials into moving parts. Ito yung hazardous moving part, dapat iwasan natin dumikit. Kaya para wag kang dumikit, lalagyan ng machine guard. Mga kategory ng machine guard: prevent access, fixing and closing guard, movable guard. Ito yung mga preventing dangerous motion. So iniiwasan yung tao na dumikit or iwasan mong makalapit. Isa yun, dalawang ito, like for example nito, preventing access. Makikita nyo yung belt, meron siyang
nilagyan siya ng machine guard para pag yun ay umiikot, once na mapadikit ka, hindi ka maipit or sumabit dun sa mga moving parts. Isa pa, preventing access. Meron naman, prevent machine motion until the guard is moved into place. Meron siya lock, hindi ka makakalapit. So safe siya, safe. Isa yun sa mga pag-aaral na safety na para upang wag tayo ma-aksidente, iniiwasan na makalapit tayo sa hazard or wala tayong access. Ayan, preventive access, adjustable guard, self-adjusting guard. So ito, mga self-adjusting guard, tayo mag-a-adjust, ano? Para hindi tayo ma-aksidente. Bago natin paandarin, mag-adjust muna tayo. Pag-set tayo ng mga adjustment, distance, para pag yun umandar, hindi tayo madali. Preventing dangerous motion. Pwede natin lagyan ng safety device. Any mechanical or electrical device designed to protect workers' hand or other body parts from coming into contact with the surgeon's moving motion of the machine. Meron minsan mga presence sensing device. A safety device which is designed, constructed and arranged to create sensing field. Kasi may mga sensor. Pag na-detect ng sensor, may tao, automatic na siya gagana. Mga safety device. Isa yun sa mga ginagamit ko yun, mga high-tech, to prevent dangerous motion. Hindi tayo madikit doon sa mga dangerous motion. Minsan dito, nilagyan ng barrier. Preventing dangerous motion, barrier, or tinatawag din niya na machine guard din. So ito ay ini-install na halimbawa danger area, high voltage, lalagyan niya ng barrier para tayo makalapit. Marami sa preventive dangerous motion, minsan sa mga pressure sensitive aids, sa mga roll up door, yan, mayroon ng may mga signages sa usapang safety, nilalagay yun ng mga signages. So paano hindi tayo makalapit? Or minsan mayroong ibang daanan at nakalagay doon, bawal daanan yung tao. Pagka ikaw makulit, bawal daanan, doon ka pa rin dumadaan, yun ang nag-uumpisa, nagkakaroon ng aksidente. Yan. So napakarami tayong halimbawa sa preventive dangerous motion na hindi dapat nilalapitan yung mga pagka umaandar. Huwag na maiwasan dumikit yung ating mga body parts at nilalagyan ito ng mga machine guard or to prevent access. Tayo niiwasan na makalapit tayo. So, ito lang ang mga halimbawa sa mga safety na pag-aaral na naiiwasan yung aksidente. Minsan nilalagyan ng control sa mga ibang planta, nilagyan ng tali na kahit anong galaw mo hindi ka makalapit doon sa hazard area. So in case of emergency, lagi natin hahanapin yung itong button na ito, yung dilaw na may red, emergency stop button. So wag tayo mataranta. Pagka nagloko yung machine, ito lagi hanapin natin. Lahat ng machine mayroong ganito, emergency stop button. Pagka yun ay nag-malfunction na, o kaya nasusunog na yung machine, pinot agad yung emergency stop. Yun lagi hahanapin natin. Hindi tayo pwedeng gumalaw sa machine na continuous yung andar, dapat stop mo na. Yan, ito isa sa mga example, protective shield. Ito sa grinder na ito, provides some protection from flying particles. So nilagay nila ng protective shield para yung hazard wag mahawakan or madikit. So dito tayo, may tatlo tayong control sa usapang safety. Tatlong control sa safety para maging safe yung area. So meron isa, engineering control. Pangalawa, administrative control. Pangatlo, personal protective equipment. So dito sa engineering control, involved dito yung maintenance, so gastos ito. Sa administrative control,
Ito naman ang pagbibigay ng mga rules, information, orientation, instruction sa mga tao na itong area na ito ay mayroong hazard. Pagbibigay ng orientation, pagbibigay ng mga kaalaman sa mga tao, ito ay trabaho ng administrative control. Pagbibigay ng mga warning sign, procedure, ang nagtatrabaho po yan yung administrative control. Doon naman sa engineering control, ito yung nag-i-install ng mga safety device. Sila yung mga naglalagay ng mga machine guard, or ito yung involved yung mga maintenance department. Sila yung nag-i-install ng mga kailangan. So gastos ito sa engineering control. So pang engineer ito. Dito naman sa personal protective equipment, ito yung pangatlong recommendation ng safety na halimbawa wala pang magagastos. So gagamit tayo ng alternate personal protective equipment. Pwedeng safety shoes, safety glove, goggles, lahat ng klaseng related sa PPE. Pag PPE, pagka hindi na kaya ng PPE at na mayroon pa rin na aksidente, makikialam na yung engineering control at saka administrative control. So control of all energy source through lockout tagout system. So dito guys, may tinuturo na LOTO or lockout tagout. So pag sinabi lockout o tagout, lockout, yung isang machine hindi mo pwedeng galawin pagka may nakatatak na lockout. Pag tinanggal na yung tagout, pwede mo nang galawin. Main causes of maintenance injury fatal 5. Ito yun: failure to stop equipment, failure to disconnect from power source, failure to dissipate bleed, neutralize residual energy, accidental restarting of equipment, failure to clear work areas before restarting. Ito minsan may nagkakaroon ng mga fatal accident, nagkakaroon ng mga injury na kuryente, so marami pa Source of hazardous energy, saan gagaling? Electrical. Ito yung electrical, uncontrolled current, high voltage. At minsan sa mechanical, exposed crushing or cutting parts, equipment, or loose parts. Minsan thermal, potential. So ito yung mga source of hazard energy. Number 1 dyan, electrical at saka yung power supply. Nagkakaroon ng mga problema. So dito, isolation of hazard energy. Basic concept: each worker who can be exposed to unexpected energization to start up of equipment or release of stored energy is protected by an isolation device which is under his personal control. So ito naman yung tinuturo sa LOTO, LOTO, lockout tagout. Pag sino yung mga authorized na gumanap sa LOTO na ito, lockout tagout system. The standard for the control of hazard energy source which cover maintenance of machine which the unexpected start up machine release to stored energy. So sino yung pwedeng gumawa nito? LOTO, lockout tagout. So mayroong mga ginagamit sa lockout tagout ng mga materials at mga tools: plug lock, bulb, gate bulb, group lockout, circuit breaker. So ito yung mga ginagamit So may mga device naman na sa lockout, sa tagout, warning device, maglalagay yan, can be securely fastened to an energy isolating device. So pag okay na, lalagyan niya ng lockout. Ibig sabihin, pwede mo na siyang gamitin. Who are involved in the LOTO procedure? Ito na ngayon. Sino yung pwedeng gumawa ng LOTO procedure? Authorized employee. An employee who lock or tag machine or equipment to perform maintenance or servicing. So dapat ito yung mga nakakaalam maintenance, trained, sila yung tinuruan talaga kung paano gagawin ito, yung LOTO procedure or lockout tagout. Hindi po kung sino-sino lang. Dapat yung
nakakaalam nito, sila lang pwede gumawa. Hindi pwede sa lahat, kahit sino lang po hindi pwede. So ito ay mahabang pag-aaral sa lockout tagout. So, kung sino lang yung mga authorized, sila yung magpe-perform yan. Typical LOTO procedure. So notify all effective employees that servicing maintenance is required. So, dapat magbibigay ka ng memo doon sa mga ibang department na maapektuhan ng gagawin mong LOTO or lockout tagout. Hindi pwedeng tatrabahuin mo kaagad, hindi ka nag-notify or identify. The authorized employees shall identify the type, source, and magnitude of the energy that equipment utilized. So magbibigay ka ng mga info, so memorandum, bago mo implement yung LOTO procedure. So typical LOTO procedure, pwedeng shutdown. If the equipment is operating, shut it down by the normal stopping procedure. Isolate, then lock out. So siyempre, gagawin mo ngayon, mag-shutdown ka. Dapat kung isa-isang planta, sabihan mo yung mga lahat ng department na maapektuhan ng gagawin mong LOTO procedure. So yun. Application of the lockout. For multiple energy sources, apply one padlock for each safety disconnect device. One padlock per person per equipment. No one is authorized to remove another padlock while the person who owned the padlock is on site. Ayan. Conclusion. Ito na ngayon, guys. Zero energy, 100% safety. A twist of the key could keep you accident free. Play it safe from head to toe. Or for fixing on go. A machine will bite with all its might, so put a lock on its appetite. Ayan. So napakaganda nung pag-aaral, video malalim na nausapan to, guys, gusto ko gawan ng separate video itong LOTO. So in summary sa lahat na pinag-uusapan natin, machine safety is preventing access to dangerous motion or preventing dangerous motion to access. Machine safeguarding is generally accomplished by the use of machine guard and safety device. So lahat na may binanggit ko, guys, sa machine safety, paano maging safe tayo sa machine. So gumagamit ng mga machine guard, number 1. Pangalawa, safety device. So yun lang, medyo magastos yung mga safety device, mga high-tech safety device. So ito yung mga recommendation ng safety. So tayo naman ay pwede naman tayo magbigay ng kaalaman para medyo mabawasan yung gastos sa paanong paraan. Nagbibigay ng mga orientation, administrative information, procedure. Dahil doon, susundin na natin tayong mga nagtatrabaho. So, mababawasan yung accident at fatalities. Yun lang, guys. Salamat sa panonood sa video ito. Kung nagustuhan mo, please like and share, subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga usapang safety o tips na ating tinatalakay. Thank you. Bye.